Ipepresent ako yung pare na naglapit sa akin nito ni Mr. Las Cañas. Gisahin nyo itong pare na ito kung ano man yung naging motivation. Handa din siyang humarap sa inyo. Sinagot naman ni Senator Manny Pacquiao ang tila raw pasaring sa kanya ni Trillanes kahapon tungkol sa pagkwestiyon niya sa espiritual umunong pagbabago ni Las Cañas. Para bang yung pagiging Christian ko ay fake, and that's very offended to me. Good thing that I have Jesus in my life. Hindi natin iniwanan natin, dala-dala natin. Sa huli, nagkamayan din sina Pacquiao at Trillanes. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na mananagot sa batas ang sinumang sangkot sa anumang uri ng katiwalian. Inihayag ito ng Pangulo sa harap na rin ng kanyang kautusan na arestuhin ang isang kumpanya ng sigarilyo dahil sa umuning economic sabotage. Ang ulat alamin natin mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio. Nagbabala si Pangulong Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at korupsyon sa kanyang pagsasalita sa paglagda ng roadmap sa coffee at kakao pati ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Agriculture at Philippine Rubber Research Institute kasama ang Phoenix Petroleum Philippines sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na papapanagutin niya sino mang masasangkot dito. I hope that this recognition will inspire you even more to remain steadfast in your advocacy to protect and conserve our coastal communities. My warm gratitude to the guys who are there and who have received the awards this afternoon. As much as we are happy that local communities are becoming proactive in preserving our rural coastal areas, there are still those who push with their own selfish agendas without regard to its effects on the environment and to the locality. I'm telling you now, we will not tolerate corruption in any form. So let this serve as a caution to local officials who still condone illegal fishing activities in your areas. Stop now and suffer the consequences. Kinumpirma rin ng Pangulo ang kautusan na pag-aresto sa isang kumpanya ng sigarilyo dahil sa kasong economic sabotage dahil na rin sa umano'y paggamit nito ng pekeng tax stamp. Yes, I order this arrest. Sir, why? He's the one behind it. Behind what, sir? Yung fake cigarette stamps. Sir, may primary po ba, sir? Hindi lang yan. It's not a matter of BIR. Tax laws. It's falsification. Aminado ang Pangulo na noong alkalde siya ay may nagbigay sa kanya ng regalo. Subalit ang makitang may laman itong pera, agad niyang ipinasoli sa kanyang assistant na si Bongo. I said that there was a Christmas gift. It was a gun during the last Christmas. Sabi ko hindi ko tinanggap. And when I was mayor, hindi naman, wala namang sinabi. Basta iniwan lang. May hiningi, pabor. Sabi ko, I am not into it. Pero pag tindig niya, may naiwan doon na parang, hindi naman, wala namang bribery kasi wala namang sinabi. Gratis. Pinahabol ko kay Bong. Hindi ko, akala ko kung buti tatanggapin ko. Hindi naman ako inom eh. Binibigay ko lang. Pero yung tinignan yung aid ko, pera, sabi ko, ihabol mo kung saan yung gagong yan. So, nahabol niya sa aeroplano mismo. Davao. Sige lang, president na kayo, sir, na? President, last mayor ako. Samantala sa programa ng agrikultura, hiniling nitong suriing mabuti kung paano ginagampanan ni DNR Secretary Gina Lopez ang kanyang tungkulin. Aminado ito na kailangan ng dolyar ng Pilipinas sa pagmimina pero marapat rin silipin ang mga sinasabi ng kalihim kaugnay ng pagkasira ng kapaligiran. No, I want my country to earn. So I'm not saying that I am against mining per se. That I'm against big mining. Far from that, actually. I know that we need the dollars. But somehow we have to look at the other way in a different perspective. But tignan ninyo. She has a good case, Gina. And hopefully we can strike a happy compromise there. But more, I think, on the side of protecting the public interest. That is how I look at it.
Kaya ako hindi ako nakialam. Never, never. Maraming tumatawag sa akin, mga classmate ko, they wanted me to call. I cannot do that. So for the life of me, I have never called any cabinet member for any reason at all. I confront them in the cabinet meetings. Muli ring iginiit nito ang pagpapatuloy na mahigpit na laban kontra iligal na droga. It's happening in all areas in the Philippines. The drug war, they're continuing in summer, lately sila na doon. Sabi ko, hayaan mo na muna. Let them kill each other. Tatapusin na lang natin yung iwan. Kasi, ikaw ang pasangin lang, ikaw ang, pasangin lang sa Tagalog, pagbintangan. Na naman, nagpatong na yung sabi ko, hayaan mo na muna. Let them fight each other. So, I think it's the turf now. It's the market. And do you know why mahirap ngayon? Do you know why it is really very hard to confront criminality now? Confront. Ganito yan eh. It's always the fear of the law that stops someone or somebody from committing a crime or do a wrong. Ganun yan. Tayong sa panahon natin, we're always admonished to obey the law, even the mere ordinances of the city. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Inikayat naman ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang Simbahang Katolika na ibigay ang buong suporta at tiwala nito sa pambansang pulisya kasabay ng paglulunsad ng Oplan Tokhang Part 2 o yung Oplan Double Barrel Alpha Reloaded. Inagito ni de la Rosa kasunod ng negatibong pahayag ng ilang mga miyembro ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP hinggil sa imbitasyong isama mga pare sa pagsasagawa ng Oplan Tokhang. Sa kabila nito, patuloy umano makipag-ugnayan si de la Rosa sa simbahan. Plano rin ho ng general na makipagpulong sa CBCP para sa posibleng koordinasyon sa pagitan ng simbahan at ng pulisya. Bas talaga sila kawalang tiwala. Di ba pag nasa church ka, dapat mapagtiwala ka sa iyong kapwa. Kami nagtiwala sa kanila na kami tulungan nila sa aming kampanya. Nagtiwala pa kami. Sana naman pagbigyan na sila ng kunting tiwala sa kanilang kapulisan. Hindi ko nga mapuntahan bawat diocese eh. Sige lang, kung mag-ikot ako, lahat ng bishop sa mga diocese, puntahan ko. Ipinagdiriwang po ngayon ng International Women's Day at bilang pagbibigay pugay sa kadakilaan ng mga kababaihan na gandog ng libreng sakay, ang Light Rail Transit 2 o LRT2 at Metro Rail Transit o MRT3. At samantala, nagsagawa din ng isang women's forum ang isang organisasyon at inilunsad ang Filipina Next para bigyan ng pagkilala ang ilang women leaders ngayong henerasyon. May report si Trixie Jafar. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng International Women's Day ngayong March 8, nagbigay ng libreng sakay ang LRT Line 2 at MRT stations para sa mga kababaihan sa pangunguna ng Department of Transportation at Philippine Commission on Women. Dagsaan ang mga pasahero sa LRT at MRT stations kaninang umaga at kasiyahan nga ang dulot nitong libreng sakay sa mga pasaherong kababaihan dahil ramdam nga daw nila ang pagpapahalaga ngayong araw sa pagdaraos ng International Women's Day. Para masaya, para makakatipid. May libreng sakay ay paminsan-minsan. Nakakagulat, nabutan kami bigla nung cards. Kala namin may bayad siya, libre pala. Sana the whole day, libre siya. Yan. For us women na may libreng sakay. Lalo ngayon, super traffic. Alinsunod nga nitong International Women's Day celebration ay idinaos rin ng J. Walter Thompson Global Company ang araw ng mga Juana sa pamamagitan ng pag-oorganiza ng isang women's forum at paglulunsad ng Filipina Next kung saan kinikilala ang ilang women leaders ngayong henerasyon. Kabila nga sa mga dumating ay ang Olympic silver medalist Heidelin Diaz at si Congresswoman Pia Cayetano na talaga namang maituturing na inspirasyon para sa kanilang nagawang kontribusyon sa bansa. Success as a whole for women would really to be able to create that environment for women of all ages, even the seniors and then the very young ones, to be able to strive and to work
towards whatever goals they have in that environment that is with as little discrimination as possible, or as little hindrances to their achieving their goals. Challenges as an athlete. Siguro yung mga taong nagsasabi na hindi mo kaya, hindi ako magpapapigil sa anong sinasabi nyo. So napatunayan ko naman sa kanila na kaya ko. Sinang-ayunan naman ng mga kalalakihan at kinilala nila ang araw na ito para sa mga kababaihan. Sila kasi ang nagbe-bear ng child para sa tao eh. So we give them much more respect than men siguro. Samantala, nag-umpisa ang libreng sakay ng LRT Line 2 at MRT stations kaninang 7 o'clock hanggang 9 o'clock ng umaga at nagkaroon muli noong 5 o'clock ng hapon hanggang 7 o'clock ng gabi. Para sa PTV News, Trixie Jaafar.